Basura. Iyan ang turing ni Rafael sa 5 taong pagsasama habang inihahain ni Althea ang kanyang pag-ibig sa hapag. Isang divorce papers ang pumalit sa rosas habang ang biyenang si Consolacion ay humahalakhak sa gilid. Hindi nila alam, ang bawat hininga ng kumpanya ng mga Montenegro ay utang sa babaeng kanilang tinatapon ngayong gabi. Tapos na ang pagtitiis ng isang martir. Sino ang tunay na luluhod kapag ang tunay na reyna ay nagbalik na sa kanyang trono? Magagawa bang bilhin ng salapi ang kapatawarang sadyang ipinagdamot? Pirmahan mo na ito, Althea. Huwag na nating pahabain pa ang isang bagay na wala na ring saysay. Ang tinig ni Rafael ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, walang emosyon, at tila hindi galing sa lalaking pinangakuan siya ang habang buhay 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang hawak niyang pilak na relo. Iyon ang regalong pinag-ipunan niya ng halos 3 taon. Isang simpleng pasasalamat para sa 5 taon ng kanilang pagsasama. Sa hapagkainan, ang mga paboritong putahe ni Rafael na maingat niyang niluto mula pa kaninang umaga ay unti-unti nang lumalamig, tila nakikiramay sa unti-unting pagkamatay ng kanyang puso. Ang bawat amoy ng sinigang at adobong paborito ng asawa ay naging lason sa kanyang pangamoy. Tinitigan ni Althea ang puting papel na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Divorce papers. Ang bawat letra doon ay tila mga anay na kumakain sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay biglang nawalan ng hangin sa paligid. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. At ang mga daliri niyang may bahid pa ng kaunting uling mula sa kusina ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Rafael, anibersaryo natin na ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Bulong ni Althea. Ang kanyang tinig ay halos isang pagsamo na naghahanap ng kahit katiting na init sa mga mata ng asawa. Anibersaryo? Look at yourself, Althea. Muling pagsasalita ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay mapanuring tiningnan ang suot niyang lumang bestida na may ilang mantsa ng sarsa. I need a wife who can stand beside me in the boardroom. Hindi yung amoy kusina at marunong lang maglinis ng bahay. You're just a burden now. My company is bleeding and you can't do anything to save it. Hindi pa man nakakasagot si Althea ay bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok ang kanyang biyanan na si Doña Consolacion. Suot ang kanyang mamahaling alahas at ang mapang-aping ngiti na matagal nang naging bangungot ni Althea. Kasunod nito ang isang magandang babae na nakasuot ng disenyo ng sikat na couturier, si Chiara Valdez. Tama na ang drama, Althea. Matikas na sabi ni Doña Consolacion habang inilalagay ang kanyang mamahaling bag sa upuan. Huwag mo nang gamitin ang mga luhang yan dahil alam nating lahat na wala kang maibibigay sa pamilyang ito kundi kahihiyan. Chiara is the heiress of Valdez Infrastructure. Siya ang kailangan ng anak ko. Siya ang kailangan ng Montenegro Construction para hindi kami tuluyang lumubog. Ikaw, isang basahang napulot lang sa kalsada na kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa apelyidong ito. Napansin ni Althea ang isang lumuwag na butones sa manggas ng polo ni Rafael. Kahit sa gitna ng matinding sakit, ang kanyang kamay ay kusang gumalaw para sana ayusin ito. Isang gawin na ginagawa niya sa loob ng 5 taon bilang pag-aalaga. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang daliri, mabilis na iniwas ni Rafael ang kanyang braso. Tila nadidiri sa haplos ng sariling asawa. Don't touch me, mariing sabi ni Rafael. Pirmahan mo na yan at umalis ka na sa bahay na ito bago pa mag-umaga. Ang bawat salita ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ni Althea ay hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng sipayong tila lumulunod sa kanya. Ang mga pangarap niyang binuo sa loob ng 5 taon, ang mga gabing hindi niya pagtulog para lang alagaan si Rafael noong may sakit ito, ang pagbebenta niya ng huling alahas ng kanyang yumaong ina,
para lamang may maipambayad sa utang ng kumpanya ni Rafael. Nang hindi nito nalalaman, lahat ng yon ay itinapon sa isang iglap. Lumingon si Kiara at ngumiti ng nakakaasar habang dahan-dahang humahawak sa braso ni Rafael sa harap mismo ni Althea. Poor Althea, you should have known your place a long time ago. Ang mga katulad mo, panandali ang aliw lang, pero hindi pinakakasalan ng habang buhay. Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang puso ay parang isang basong kristal na nahulog sa matigas na semento, nagkapira-piraso, at wala ng pagkakataong mabuo pa sa parehong anyo. Inabot niya ang panulat. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila pagtulo ng kanyang sariling dugo. Matapos ang huling pirma, dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya umiyak sa harap nila. Ang kanyang luha ay itinago niya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Rafael sa huling pagkakataon, ang lalaking minahal niya higit sa kanyang sarili. At ngayon ay ang lalaking bumasag sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Niluto ko ang paborito mong sinigang, Rafael, kasing asim ng mga salitang binitiwan mo ngayong gabi. Mahinahong sabi ni Althea, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng emosyon. Sana ay mabusog ka sa perang kapalit ng pagsasama natin. Umalis ka na, sigaw ni Doña Consolacion. Iwan mo ang susi at huwag ka nang magpapakita sa amin. Isama mo na rin yung maletang puno ng mga basahan mo. Dahan-dahang lumakad si Althea patungo sa pinto. Bit-bit ang isang lumang maleta na naglalaman ng kakaunting gamit na dala niya noong pumasok siya sa mansyong yon. Sa labas, ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanya. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa lupa. Lumilikha ng malamig na hangin na yumayakap sa kanyang nangangatog na katawan. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, habang ang mga ilaw ng mansyong itinuring niyang tahanan ay unti-unting lumalabo sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas na mas masakit pa sa bawat patak ng ulan. Ito na nga ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? O ito pa lamang ang simula ng pagbabayad na hinding-hindi nila makakalimutan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Althea ay tila mga maliliit na karayom na nagnanais pumasok sa kanyang mga kalamnan. Ang lamig ay hindi lamang nanunuot sa kanyang basang bestida, kundi humahalukay din sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Habang hinihila niya ang kanyang lumang maleta sa gilid ng madilim na kalsada, ang gulong nito ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa basang semento, isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya kung gaano kabigat ang pasan niyang kabiguan. Sa bawat hakbang, bumabalik sa kanyang gunita ang lahat ng kanyang isinuko. Naalala niya ang araw na pumasok siya sa isang madilim na sanglaan, bitbit ang huling alaala ng kanyang yumaong ina. Isang gintong singsing na may maliit na ruby. Iyon ang huling yaman na mayroon siya, ngunit hindi siya nag-atubili. Ibinenta niya yon para lamang punan ang kulang na pondo sa payroll ng kumpanya ni Rafael dahil ayaw niyang makita ang asawa na naghihirap o napapahiya sa kanyang mga empleyado. Nagsinungaling siya kay Rafael. Sinabi niyang nawala niya ang singsing habang naglalaba at tiniis niya ang ilang linggong panunumbat at pagtawag sa kanya na pabaya at tanga. Lahat ng sakit na yon ay tinanggap niya ng may ngiti dahil naniniwala siyang ang pag-ibig ay isang sakripisyo. Ngunit ngayong gabi, habang pinagmamasdan niya ang sariling mga paang namumuti na sa lamig at pagkababad sa tubig, napagtanto niyang ang kanyang pag-ibig ay naging isang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang dignidad. Ang kalsadang kanyang tinatahak ay patungo sa isang maliit at siksik na komunidad sa dulo ng lungsod. Doon ay natagpuan niya ang isang maliit na dampa na yari sa pinagsama-samang kahoy at yero. Sa kabila ng dilim, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakaupo sa labas, tila naghihintay. Althea, Diyos ko anak, si Yaya Rosa yon, ang matandang katulong na tinanggal ni Doña Consolacion
dahil lamang sa pagkakaaksidenteng pagkabasag ng isang mamahaling plorera. Si Yaya Rosa ang tanging tao sa loob ng mansyon na tumuring kay Althea bilang isang tunay na anak, ang tanging nakakita sa kanyang mga lihim na luha sa kusina. Mabilis na tumayo ang matanda at sinalubong si Althea. Ang mainit na bisig ni Yaya Rosa ay tila isang kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ng dalaga. Walang salitang binitiwan si Althea, ibinaba lamang niya ang kanyang maleta at hinayaang ang kanyang noo ay sumandal sa balikat ng matanda. Ang bawat hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala, sumasabay sa ingay ng ulan na humahampas sa bubungan. Inakay siya ni Yaya Rosa sa loob ng maliit na dampa. Walang aircon, walang malalambot na carpet, at tila sumasayaw ang liwanag mula sa isang maliit na kandila sa ibabaw ng mesa. Pinatuyo ni Yaya Rosa ang buhok ni Althea gamit ang isang lumang tuwalya na bagaman may mga tahina ay amoy malinis at presko. Kumuha ang matanda ng isang pirasong pandesal mula sa isang supot at hinati ito sa dalawa. Ito lang ang meron ako ngayon, anak. Pasensya ka na. Bulong ni Yaya Rosa habang iniaabot ang kalahati kay Althea. Tiningnan ni Althea ang tinapay. Sa loob ng 5 taon, nakasanayan niyang kumain ng mga steak at mamahaling putahe sa mga hotel. Ngunit kailanman ay hindi siya nabusog ng tulad nito. Ang bawat kagat sa simpleng pandesal ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng salapi. Sa gitna ng tagas ng bubong, kung saan ang mga patak ng tubig ay bumabagsak sa isang lumang timba, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kapayapaan. Ang desperasyon na kanina ay tila isang malaking pader ay unti-unting gumuho at sa lugar nito ay tumubo ang isang matigas na determinasyon. Hindi ko na sila hahayaang tapakan ako muli, Yaya, sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na apoy ng kandila. Tapos na ang Althea na nakilala nila. Alam ko, anak, may mga bituin na mas lalong nagniningning kapag ang langit ay nasa pinakamadilim na bahagi. Sagot ni Yaya Rosa habang hinahaplos ang kamay ng dalaga. Lumipas ang ilang oras habang sinusubukan ni Althea na ipikit ang kanyang mga mata sa ibabaw ng isang manipis na banig. Isang hindi pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng dampa. Hindi ito ang tunog ng hangin o ang lagaslas ng tubig. Ito ay ang tunog ng isang makina ng sasakyan, isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita ni Althea ang isang mahabang itim na sasakyan na huminto sa harap mismo ng kanilang dampa. Ang mga ilaw nito ay tila 2 matalas na mata na tumutusok sa dilim. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hawak ang isang malaking payong. Bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Hindi siya maaring matagpuan ng mga Montenegro rito. Hindi pa siya handa. Ngunit nang makita niya ang mukha ng lalaki sa ilalim ng ilaw ng sasakyan, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Sino ang nagpadala sa sasakyang ito? At paano nila nalaman kung nasaan siya sa gitna ng malawak na lungsod? 10 taon, Althea. 10 taon kitang hinintay na mapagtanto na hindi mo kailangang magmakaawa para sa pag-ibig. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa isang estranghero. Ito ay isang boses na nagmula sa kanyang kinalimutang nakaraan. Isang boses na malalim, makapangyarihan, ngunit may bahid ng pagsisisi. Dahan-dahang itinuwid ni Althea ang kanyang likod habang nakatayo sa tapat ng bukas na pinto ng dampa. Sa labas, ang marangyang itim na sasakyan ay tila isang dambuhalang nilalang na nagbibigay ng liwanag sa madilim at maputik na eskinita. Ang lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking payong ay si Don Emilio Villanueva, ang kanyang ama. Ang lalaking tinalikuran niya 10 taon na ang nakalilipas dahil lamang sa pangarap niyang mamuhay ng simple at malayo sa marangyang gulo ng negosyo.
Ang kaibahan ng sitwasyon ay tila isang sampal sa mukha ni Althea. Narito siya, basang-basa, amoy ulan, at namamalimos ng masisilungan sa isang maliit na dampa. Habang ang kanyang ama ay nakatayo sa kanyang harapan na suot ang isang Amerikana na ang halaga ay kayang bumili ng buong komunidad na iyon. Ang bawat botones ng polo ni Don Emilio ay nagniningning, tila nangungutya sa kanyang mga tagpi-tagping pangarap. Papa? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding hiyana na nararamdaman niya sa kanyang sarili. Lumapit si Don Emilio. Ang marahang pagtunog ng kanyang sapatos sa maputik na lupa ay nagbibigay ng isang uri ng awtoridad na hindi maaring baliwalain. Hindi siya nag-atubili. Sa gitna ng dumi at amoy ng basa at lumang kahoy, niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Doon, sa dibdib ng kanyang ama, naramdaman ni Althea ang isang uri ng kaligtasan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Alam ko ang lahat, Althea, bulong ni Don Emilio habang hinahaplos ang basang buhok ng anak. Alam ko ang bawat sakripisyong ginawa mo para sa pamilyang Montenegro. Alam ko ang bawat gabing iniyakan mo sa kusina ng mansyong yon habang minamaliit ka nila. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Paano? Bakit hindi niyo ako pinigilan? Dahil kailangan mong makita ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata, sagot ng matanda. Ang kanyang tinig ay naging kasing tigas ng bakal. Pero ngayong gabi, tapos na ang panahong hinahayaan kitang magdusa. Walang anak ng isang Villanueva ang dapat na tinatrato na parang basura. Inakay ni Don Emilio si Althea patungo sa sasakyan. Bago sila pumasok, lumingon si Althea kay Yaya Rosa na nakatayo sa pinto ng dampa. May mga luhang dumadaloy sa kulubot nitong pisngi. Ngumiti si Don Emilio at tumango sa matanda. Salamat sa pag-aalaga sa aking anak, Rosa. Hindi ko ito malilimutan. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat at preskong pabango ay tila bumura sa lahat ng pait ng nagdaang 5 taon. Ibinigay ni Don Emilio kay Althea ang isang tablet. Doon ay nakita niya ang listahan ng lahat ng kumpanyang katuwang ng Montenegro Construction. Lahat ng mga proyektong isinalba mo noon. Althea, hindi iyon dahil sa galing ni Rafael. Iyon ay dahil sa mga kumpanyang pagmamay-ari ko na lihim na nagbibigay ng pondo dahil sa utos mo. Paliwanag ni Don Emilio. Isang tawag mo lang at guguho ang lahat ng kinalalagyan nila ngayon. Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa takot ay unti-unti nang huminahon. Ang imahe ni Rafael na nakikipaghalikan kay Kiara at ang mapang-aping tawa ni Doña Consolacion ay muling bumangon sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nalungkot ang kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang huling mensahe ni Rafael sa kanya bago ito maghain ng divorce papers. Isang simpleng utos na huwag kalimutang pakuluan ang kanyang kurbata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Papa, simula niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto kong bawiin ang lahat, hindi para sa pera, kundi para ipakita sa kanila kung sino ang babaeng itinapon nila sa gitna ng ulan. Tumango si Don Emilio at may iniabot na isang gintong card. Villanueva Corp is waiting for its real heir. Are you ready to take your throne, Althea? Tumingin si Althea sa labas ng bintana, habang ang sasakyan ay mabilis na bumabagtas palayo sa madilim na komunidad. Sa kanyang isipan, isang plano ang nagsisimula ng mabuo. Isang planong hindi lamang magpapabagsak sa mga Montenegro, kundi muling bubuo sa kanyang nawalang pagkatao. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanya. Sino ang tunay na nagbigay ng impormasyon kay Don Emilio tungkol sa eksaktong lokasyon niya ngayong gabi? Mayroon pa bang ibang taong nagmamasid sa kanya mula sa dilim? Sa loob ng marangyang opisina ng Montenegro Construction, ang amoy ng mamahaling tabako at bagong biling pabango ni Rafael ang namamayani. Nakasandal siya
sa kanyang upuang gawa sa tunay na balat habang nakatingin sa malawak na tanawin ng Makati mula sa kanyang bintana. Para sa kanya, ang bawat gusaling nakatayo sa labas ay tila isang monumento ng kanyang tagumpay. Sa wakas, maalis na rin ang tinik sa lalamunan natin. Masayang sabi ni Doña Consolacion habang tinitingnan ang mga bagong disenyo ng alahas sa kanyang tablet. Ngayong wala na ang malas na si Althea, siguradong dadaloy na ang swerte mula sa mga Valdez. Isipin mo, Rafael, ang pagsasama ninyo ni Kiara ang maglalagay sa atin sa tuktok ng listahan ng mga pinakamayayaman sa bansa. Ngumiti si Rafael, ngunit may kung anong kaba na hindi niya maipaliwanag sa loob ng kanyang dibdib. Pinilit niyang isantabi ang mukha ni Althea noong gabing iyon, ang mga matang puno ng sugat at ang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang basag na puso. Huwag kang mag-alala, Mama. Bukas na bukas, pipirmahan na namin ni Don Victor Valdez ang merger. Ang kumpanyang ito ay hindi na kailanman mangangailangan ng kahit anong tulong mula sa kung sino-sino lang, sagot ni Rafael. Ngunit ang katahimikan ng opisina ay biglang bumasag nang ang telepono sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nagsimulang magbigay ng sunod-sunod na senyales ng tawag. Ang pulang ilaw nito ay tila isang babala na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang sagutin niya ang unang tawag, ang boses ng kanyang punong accountant ay nanginginig sa kabilang linya. Sir Rafael, ang Alpha Infrastructure, binawi nila ang lahat ng kanilang investments. Ngayon din, sir. Sinasabi nilang may nilabag daw tayong clause sa kontrata na hindi nila pwedeng palagpasin. Bago pa man makasagot si Rafael, ang kanyang cellphone na naman ang tumunog. Ang boses ng kanyang katuwang sa pinakamalaking proyekto nila sa Clark ay kasing lamig ng yelo. Montenegro, ang supply ng semento at bakal ay itinigil na simula kaninang 8:00 ng umaga. Ang sabi ng supplier, ang mga credit lines natin ay biglang sinarado ng bangko. Ano? Paanong mangyayari yan? Sigaw ni Rafael. Malakas niyang hinampas ang kanyang palad sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, sapat para yumanig ang mga kristal na dekorasyon sa paligid at maglikha ng isang nakabibinging tunog sa loob ng silid. Namutla si Doña Consolacion habang nakikita ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Ano ang nangyayari, Rafael? Ang mga Valdez? Hindi ba nila tayo tutulungan? Mabilis na tinawagan ni Rafael ang kanyang misteryosong backer. Ang kumpanyang sa loob ng 5 taon ay laging naglalabas ng pondo tuwing malapit na silang bumagsak. Sa tuwing may krisis, sapat na ang isang email para magkaroon sila ng puhunan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanging narinig niya ay ang paulit-ulit na tunog ng isang linyang hindi na gumagana. Ang kumpanyang dati ay laging naroroon. Para isalba siya ay tila naglaho na parang bula sa hangin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kiara. Ngunit wala na ang kanyang matatamis na ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang hawak ang kanyang sariling cellphone. Rafael, anong kalokohan ito? Singhal ni Kiara. Tinawagan ako ni Papa. Sinasabi ng mga bangko na ang Montenegro Construction ay nasa blacklist na. Ang lahat ng ari-arian ninyo ay nakapailalim na sa investigasyon. Sinasabi ni Papa na hindi siya papayag na madungisan ang pangalan ng mga Valdez sa isang kumpanyang malulunod na sa utang. Kiara, sandali. Magpapaliwanag ako. Pagsamo ni Rafael habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Paliwanag? Rafael, ang kailangan namin ay pera at kapangyarihan, hindi paliwanag. Muling sigaw ni Kiara. Binibigyan ka ni Papa ng 48 oras. Kapag hindi mo naayos ang gulo ng kumpanya mo, wala nang kasalang mangyayari. Hinding-hindi ko itatali ang buhay ko sa isang talunang tulad mo. Pagkaalis ni Kiara, ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Doña Consolacion ay napaupo sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang mamahaling kwintas. Ito
Ito ay kasalanan ng babaeng yon. Bulalas ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. Mula nang umalis si Althea, naging ganito na ang lahat. Siguradong isinumpa niya tayo bago siya lumayas. Napatitig si Rafael sa kawalan. Sa loob-loob niya isang nakatatakot na kaisipan ang nagsimulang gumapang. Naalala niya ang bawat pagkakataon na ang kumpanya ay nasasalba sa gitna ng panganib. Naalala niya ang bawat dokumentong kailangan lang ng kanyang pirma, habang si Althea ay tahimik na nagluluto sa kusina. Posible kaya? Posible kayang ang babaeng itinuring niyang walang silbi ang mismong haliging humahawak sa kanyang buong mundo. Bago matapos ang araw, isang itim na sobre ang iniwan sa lobby ng kumpanya para kay Rafael. Sa loob nito ay walang sulat, kundi isang litrato. Ang litrato ng singsing ng ina ni Althea na ibinenta niya noon, ngunit ngayon ay nasa loob na ng isang marangyang kahon na may tatak ng Villanueva Corporation. Sino ang nagpadala nito? At bakit ang pangalan ng pinakamalaking korporasyon sa bansa ang nakaukit sa bawat alaala ng kanyang dating asawa? Ang mga bakas ng ulan ay wala na sa kanyang balat, ngunit ang lamig ng nakaraan ay nananatili pa ring nakaukit sa kanyang gunita. Sa loob ng malawak na silid ni Althea sa mansyon ng mga Villanueva, ang katahimikan ay hindi nakabibingi. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan. Malayo ito sa ingay ng sermon ni Doña Consolacion o sa tunog ng sapatos ni Rafael na nagpapabilis sa kanyang kabanoon. Dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata at tumingin sa kisame na pinalalamutian ng mga mabusising ukit. Sa kanyang tabi, ang mga damit na gawa sa pinakamalambot na sutla ay naghihintay. Nang haplusin niya ang tela, naramdaman niya ang kaibahan ng kanyang buhay ngayon. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang mga kamay ay nasanay sa gaspang ng sabon at init ng kalan. Ngayon, ang mga kamay na yon ay muling inaalagaan, binabalot ng mga mamahaling langis at pabango, na tila unti-unting bumubura sa bawat kalyo ng kanyang sakripisyo. Tumayo siya at humarap sa malaking salamin. Isang estranghero ang nakatingin sa kanya pabalik. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang hindi na puno ng pagsamo, kundi ng isang apoy na dahan-dahang naglalayab. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay, ay ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang balikat, makintab at amoy rosas. Pumasok si Don Emilio sa silid. May dalang isang itim na folder. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang anak. "You look like a Villanueva now, Althea. Ang iyong ina ay tiyak na nakangiti mula sa langit," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng lambing, pero ang kagandahan ay balat lamang. Ang kailangan mo ay ang talas ng isip na matagal mong itinago para lang hindi masapawan ang asawa mo. "Hindi ko na itatago ang anuman, Papa," sagot ni Althea habang binubuklat ang folder. "Lahat ng mga pagkakamali sa kontrata ng Montenegro Construction, ako ang laging nag-aayos niya noon nang hindi nalalaman ni Rafael. Alam ko ang bawat kahinaan nila dahil ako ang nagsilbing pundasyon nila habang winawasak nila ako." Sa loob ng ilang linggo, sumailalim si Althea sa isang masidhing pagsasanay. Hindi ito naging mahirap para sa kanya dahil ang totoo, siya ang utak sa likod ng maraming tagumpay ni Rafael. Ang kailangan lang niya ay ang kapangyarihang magdesisyon para sa sarili. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ng merkado, ang bawat koneksyon ng mga Villanueva, at ang bawat butas sa buhay ng mga taong nagtapon sa kanya. Isang hapon, habang nakadungaw sa balkonahe na nakaharap sa dagat, hinubad ni Althea ang kanyang lumang singsing sa kasal. Tiningnan niya ang maputlang marka na iniwan nito sa kanyang daliri. Isang pilat ng 5 taong pagkabilanggo. Ang singsing na yon ay simbolo ng lahat ng kanyang maling akala tungkol sa pag-ibig. Dahan-dahan niyang ibinagsak ang singsing sa isang maliit na kahon na puno ng madidilim na alaala. Hindi niya ito itinapon sa dagat dahil gusto niyang itago ito bilang paalala na hinding-hindi na niya hahayaang maging maliit ang kanyang mundo para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga.
Tapos na ang pagiging martir, Rafael. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ngayon, matututunan mo kung anong uri ng bagyo ang kinalaban mo. Tinawag ni Althea ang kanyang sekretarya. Ipadala mo na ang mga imbitasyon para sa Grand Gala ng Villanueva Corporation. Siguraduhin mong makakatanggap ang pamilya Montenegro, lalo na si Rafael at ang kanyang ina. Gusto kong makita nila ang bagong mukha ng basahang itinapon nila sa ulan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at magulong opisina, natanggap ni Rafael ang isang gintong sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ito. Ang laman ay isang imbitasyon para sa pagpapakilala sa bagong chairman ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Villanueva Corporation, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Ito na ang pagkakataon nating maisalba ang kumpanya, Mama. Kapag nakuha natin ang loob ng bagong chairman na ito, hindi na natin kailangan ang mga Valdez. Hindi alam ni Rafael na ang pagkakataong inaasahan niya ay ang mismong bitag na magtatapos sa kanyang mapaglarong mundo. Sino ang misteryosong chairman na ito? At bakit tila ang bawat salita sa imbitasyon ay nagbibigay sa kanya ng isang pamilyar na pangamba? Ang bawat kristal na chandelier sa loob ng engranding ballroom ng Manila Hotel ay tila mga bituin na nagnanais makasaksi sa isang gabing hinding-hindi malilimutan. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling wine ay humahalubilo sa malamyos na tugtog ng mga biyulin na bumabalot sa buong silid. Sa bawat sulok, ang mga makapangyarihang tao sa bansa ay nagbubulungan. Lahat ay naghihintay sa pagpapakilala sa bagong mukha na hahawak sa Villanueva Corporation. Sa isang sulok, nakatayo sina Rafael at Doña Consolacion. Baka sa kanilang mga mukha ang pagod, bagaman pilit nilang itinatago ito sa likod ng kanilang mga pekeng ngiti. Suot ni Consolacion ang kanyang pinakamahal na kwintas, ang tanging alahas na hindi pa niya naisangla sa kabila ng krisis. Ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap ng sino mang kakilala na maari nilang makuhaan ng pondo. Ayusin mo ang tindig mo, Rafael. Bulong ni Consolacion habang hinihila ang manggas ng polo ng anak. Kailangan nating magmukhang matatag. Kapag nakausap natin si Don Emilio, siguraduhin mong mababanggit mo ang merger natin sa mga Valdez. Kahit na medyo malabo pa ito, kailangan nating makuha ang tiwala ng bagong chairman. Tumango si Rafael, ngunit ang kanyang mga kamay ay malamig pa rin. Sana lang ay hindi tayo pahirapan ng bagong chairman na ito, Mama. Sabi nila, napakahigpit daw nito pagdating sa mga kumpanyang may bahid ng iskandalo. Biglang tumigil ang musika. Ang lahat ng ilaw ay natuon sa itaas ng malawak na hagdanan na pinalalamutian ng mga gintong ukit. Ang bawat panauhin ay tumahimik. Tila hinihintay ang paglabas ng isang dambuhalang kapangyarihan. Lumabas si Don Emilio, nakangiti at may hawak na mikropono. Mga kaibigan, mga kasosyo, ngayong gabi, nais kong ipakilala ang tunay na nagmamay-ari ng aking puso at ang bagong mamumuno sa Villanueva Corporation. Ang aking kaisa-isang anak, ang chairman ng ating lupon, si Althea Villanueva. Isang babaeng nakasuot ng isang midnight blue na gown na pinalalamutian ng mga diamante ang dahan-dahang bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya at autoridad. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang manipis na lace na maskaara na nagbibigay sa kanya ng isang misteryosong dating. Ngunit ang kanyang tindig, ang hubog ng kanyang katawan at ang paraan ng kanyang paggalaw ay tila nagbigay ng isang matinding boltahe ng kuryente sa buong katawan ni Rafael. Althea? Bulong ni Rafael? Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng palakpakan. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nagsimulang manginig. Hanggang sa ang likido nito ay bahagyang tumapon sa kanyang kamay. Isang malagkit at malamig na pakiramdam na hindi niya pinansin. "Huwag kang hangal, Rafael!" Singal ni Consolacion, bagaman siya rin ay nanlalaki ang mga mata.
Kamukha lang niya. Imposibleng ang basahang iyon ang tinutukoy ni Don Emilio. Baka nakahanap lang ang matanda ng ampon na kamukha ng asawa mo. Ngunit nang makababa si Althea sa huling baitang at dahan-dahang hinubad ang kanyang maskara, ang buong mundo ni Rafael ay tila gumuho. Ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal para sa kanya ay ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa Antarctica. Ang mga labi na dati ay laging bumubulong ng kanyang pangalan. Nang may pagsamo ay ngayon ay nakaukit sa isang matikas at mapang-uyam na ngiti. Lumakad si Althea sa gitna ng karamihan. Tinatanggap ang mga pagbati ng mga bilyonaryo na tila ba matagal na siyang bahagi ng kanilang mundo. Nang makalapit siya sa pwesto ni na Rafael, tumigil siya sandali. Ang amoy ng kanyang pabango, isang pinaghalong rosas at mamahaling kahoy, ay pumasok sa ilalim ng ilong ni Rafael. Isang amoy na malayong malayo sa amoy ng kusina na palagi niyang ipinupuna sa asawa noon. "Magandang gabi, Ginoong Montenegro," malamig na sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay parang isang matalim na kristal na humiwa sa hangin. "Natutuwa ako at nakarating kayo sa aking pagbabalik." Hindi nakapagsalita si Rafael. Ang kanyang lalamunan ay tila binara ng lahat ng pagsisising hindi niya mailabas. Si Doña Consolacion naman ay tila nawalan ng dila. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader habang nakatingin sa babaeng ilang linggo lang ang nakalilipas ay itinapon nila sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang inabot ni Althea ang isang tissue sa isang waiter at pinunasan ng ilang patak ng champagne na tumapon sa kamay ni Rafael. Isang simpleng kilos, ngunit ang bawat dampi ng kanyang daliri ay tila isang paso ng apoy sa balat ni Rafael. "Ingatan mo ang iyong hawak, Rafael," bulong ni Althea. Sapat lang para sila lang dalawa ang makarinig. Dahil sa mundong ito, kapag may nabasag ka, hinding-hindi mo na ito maibabalik sa dati. Kahit gaano ka pa kayaman. Tumalikod si Althea at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa ibang mga panauhin. Iniwan ang mag-inang Montenegro na tila mga estatwa sa gitna ng kasiyahan. Ngunit bago pa man makabawi si Rafael, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanya at bumulong. "Sir, pinapatawag po kayo ni Don Emilio sa likod ng ballroom. May kinalaman po ito sa mga utang ng inyong kumpanya." Nabuhayan ng loob si Rafael. Akala niya ay ito na ang pagkakataon para magpaliwanag. Ngunit pagdating niya sa madilim na pasilyo, hindi si Don Emilio ang naghihintay sa kanya, kundi isang grupo ng mga abogado na may hawak na mga dokumentong hindi niya inaasahan. Ano ang nilalaman ng mga papel na ito? At bakit tila ang bawat pirma ni Althea sa mga dokumento ay tila mga tanikala na handa ng humila sa kanya pababa sa impyerno ng kahirapan? Lahat ng mga utang ninyo, Rafael, pagmamay-ari ko na ngayon. Bawat sentimo, bawat dokumento, at maging ang bawat hibla ng inyong dangal ay nasa ilalim na ng aking mga kamay. Ang tinig ni Althea ay hindi man lang tumaas, ngunit ang bawat salita ay tila isang mabigat na tipak ng yelo na bumabagsak sa dibdib ni Rafael. Sa loob ng maliit at pribadong silid sa likod ng ballroom, ang hangin ay tila nauubos. Ang mga abogado ni Althea ay nakahanay sa paligid ng isang malawak na mesa. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento, habang nakalatag sa harapan ni Rafael ang makakapal na folder na puno ng mga pulang marka. Napahawak si Rafael sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Ang bawat pahinang binubuklat ng isa sa mga abogado ay nagpapakita ng katotohanang hindi niya mapaniwalaan. Ang mga kumpanyang nagpapautang sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang mga kumpanyang akala niya ay mga kaibigan ay pawang mga dummy companies ng Villanueva Corporation. "Paanong mangyayari ito, Althea?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kalituhan. 5 taon tayong nagsama. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat. Paanong nakuha mo ang lahat ng ito nang hindi ko nalalaman? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea habang dahan-dahang siyang lumalapit sa asawa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos
ay lumilikha ng isang marahang tunog sa makapal na carpet. Isang tunog na tila nagbibilang ng natitirang oras ni Rafael. Ipinagkatiwala ulit ni Althea, ang kanyang tinig ay may bahid ng pait. Rafael, hindi mo ipinagkatiwala ang anuman sa akin. Hinayaan mo lang akong maglinis ng mga kalat mo habang ikaw ay abala sa pagpapayaman ng iyong sariling ego. Naalala mo ba noong sinabi mong wala akong alam kundi ang magluto at maglaba? Iyon ang pagkakamali mo. Habang abala ka sa pakikipag-flirt kay Kiara, abala ako sa pag-aaral ng bawat galaw ng iyong kumpanya mula sa kusina. Biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mamahaling bestida ay bahagyang nagusot na sa kakamadali. Althea, anong kalokohan ito? Sigaw ni Consolacion. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa loob ng silid, puno ng gaslighting na tono na dati ay nagpapaiyak kay Althea. Anak, huwag kang maniwala sa kanya. Isang hamak na katulong lang siya noon. Paano siya magkakaroon ng ganito karaming pera? Ninakaw mo ito sa amin, Althea. Isusumbong kita sa pulis. Tumingin si Althea sa kanyang dating biyenan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong takot. Doña Consolacion, ang pulis ang huli ninyong dapat isipin ngayon. Dahil base sa mga dokumentong ito, may mga ebidensya kami ng malaking paglustay ng pondo mula sa kumpanya ni Rafael na napunta sa inyong personal na bank account sa Switzerland. Gusto niyo bang ipaliwanag ko ito sa harap ng media sa labas? Tila nabara ang lalamunan ni Consolacion. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakahanda para saktan si Althea ay ngayon ay nanginginig sa takot. Napaupo siya sa isang silya, ang kanyang kayabangan ay tila isang lobong biglang natusok ng karayom. Althea, please, let's talk about this. Pagsamo ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang bata na nagmamakaawa. Kahit anong mangyari, naging pamilya tayo. Alam kong mahal mo pa ako. Maari nating ayusin ito. Iiwan ko si Kiara, sisimulan nating muli. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Huminga ng malalim si Althea at sa isang saglit, dumaan sa kanyang isipan ang lahat ng mga gabing hinintay niyang umuwi si Rafael, ang bawat hapunan na lumamig na lang sa hapag, at ang bawat pasimpleng saktan na tinanggap niya para lang manatiling buo ang kanilang tahanan. Ang lahat ng pag-ibig na yon ay tila isang lumang larawan na dahan-dahang tinutupok ng apoy sa loob ng kanyang puso. Ang pag-ibig na sinasabi mo, Rafael, ay namatay na noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Malamig na tugon ni Althea. Hindi kita binubugbog o sinasaktan ngayon. Ginagawa ko lang ang nararapat. Ang Montenegro Construction ay kukunin ko na bilang bayad sa lahat ng utang ninyo. At ang inyong bahay? Ang mansyong naging kulungan ko sa loob ng 5 taon. Nakapangalan na rin yan sa akin. Ano? Sigaw ni Consolacion. Iyon ang bahay namin. Wala kang karapatan. Mayroon akong bawat karapatan, ani Althea, habang iniaabot ang huling dokumento. Binigyan ko kayo ng bawat pagkakataon noon, ngunit mas pinili ninyong maging bulag sa kabutihan. Ngayon, kayo naman ang makakaramdam kung paano mawalan ng masisilungan. Lumakad si Althea patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng bawat isa ng 24 na oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Pagkatapos nyon, ang bawat kandado ng mansyon ay papalitan na. Huwag nyo na akong subukang tawagan o hanapin dahil ang babaeng kilala ninyo ay wala na rito. Nang makalabas si Althea, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mukha. Ang kanyang dibdib ay tila gumaan, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling may kirot. Hindi para kay Rafael, kundi para sa sarili niyang nawala sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang dako, habang nakatayo sa gitna ng silid, may isang maliit na folder na naiwan sa mesa na hindi pa nabubuksan ni Rafael. Sa loob nito
ay may isang nakatuping papel na may sulat kamay ni Althea. Isang lihim na hindi niya kailanman ibinahagi kahit noong kasal pa sila. Isang pangalang nakasulat sa dulo ng papel na magbibigay ng mas malaking tanong sa tunay na pagkatao ni Althea bago pa man siya maging isang Villanueva. Sino ang MV na madalas banggitin sa mga lumang dokumento ng kanyang ina? At ano ang kinalaman nito sa biglang pagbagsak ng lahat ng kaaway ng pamilya Villanueva sa nakalipas na mga taon? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Montenegro na dati ay simbolo ng karangyaan at kapangyarihan ay tila binalot ng isang madilim na anino ngayong gabi. Ang mga mamahaling kurtina na gawa sa seda ay hindi na nagbibigay ng ganda, kundi tila mga itim na telang nagluluksa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi nakakapayapa. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagbababadya ng isang malaking pagguho. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Rafael sa sahig, sa tabi ng mga nagkalat na dokumento. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang buhok ay magulo, malayo sa imahe ng isang matagumpay na negosyante. Sa kanyang harapan, ang maliit na folder na iniwan ni Althea ay nananatiling nakabukas. Ang mga inisyal na MV sa dulo ng bawat pahina ay tila mga matang nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Hindi ito maari. Hindi ito totoo. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Binasa niya ang nakasulat sa dokumento. Ang MV ay hindi lamang tumutukoy kay Maria Villanueva, ang yumaong ina ni Althea. Ito ay isang secret trust fund na itinayo para sa kaligtasan ng sino mang lalaking pakakasalan ni Althea. Sa loob ng 5 taon, ang bawat krisis na nalampasan ng Montenegro Construction ay hindi dahil sa galing ni Rafael, kundi dahil sa pondong ito na personal na pinirmahan ni Althea bilang garantiya. Isang sakripisyong ginawa niya gamit ang tanging alaala ng kanyang ina, lahat para sa asawang walang ginawa kundi maliitin siya. Anong tinitingin-tingin mo riyan, Rafael? Kumilos ka, tumawag ka ng abogado. Hindi pwedeng palayasin tayo ng babaeng yon sa sarili nating pamamahay. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay yumanig sa katahimikan ng mansyon. Pumasok ang matanda sa sala, dala ang isang malaking maleta na pilit niyang pinagkakasya ang kanyang mga mamahaling designer bags. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa anak. Mama, wala na tayong magagawa. Mahinang sagot ni Rafael nang hindi tumitingin. Lahat ng perang ginamit natin, lahat ng utang na akala nating nabayaran na. Si Althea ang may-ari ng lahat ng yon. Tayo ang nakatira sa bahay na itinayo sa itaas ng kanyang mga sakripisyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasalanan mo ito. Muling sigaw ni Consolacion habang marahas na itinutulak ang isang mamahaling florera mula sa mesa na naglikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag sa sahig. Kung hindi ka naging mahina, kung hindi mo hinayaang kontrolin ka ng damdamin mo sa babaeng yon, hindi tayo aabot sa ganito. Pinili mo siyang pakasalan noon sa kabila ng babala ko na wala siyang maidudulot na maganda. Babala? Tumayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-apoy sa galit. Mama, kayo ang nag-udyok sa akin na iwan siya para kay Kiara. Kayo ang nagsabing basura siya. Pero tingnan niyo ngayon, ang basura na sinasabi niyo ang nagpakain sa atin sa loob ng 5 taon. Habang nagbabangayan ang mag-ina, ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa labas ay pumutol sa kanilang pag-aaway. Akala ni Rafael ay bumalik si Althea para bigyan sila ng pagkakataon, ngunit nang bumukas ang pinto, si Kiara Valdez ang pumasok, dala ang isang malamig na ngiti at isang envelope. Kiara, salamat naman at dumating ka. Ani Consolacion, tila nakakita ng huling pag-asa. Tulungan mo kami. Ang kumpanya, ang bahay. Kailangan naming maisalba ito. Ngunit hindi lumapit si Kiara. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Tila nadidiri na pumasok sa loob ng bahay
na dati ay pangarap niyang makuha. "I'm sorry, Doña Consolacion, but I'm here to say goodbye," malamig na sabi ni Kiara. Tinawagan ni Papa ang lahat ng bangko. Ang pamilya Valdez ay wala nang kinalaman sa inyo. At Rafael, ang engagement natin, it's over. I don't date losers, especially ones who are about to become homeless. Kiara, sandali. Pagsamo ni Rafael, ngunit tinalikuran na siya ng babae ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pag-alis ng sasakyan ni Kiara ay tila ang huling hininga ng karangyaan ng mga Montenegro. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, nakatayo si Althea sa balkonahe ng kanyang bagong opisina. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang buhok, nagdadala ng amoy ng ulan na tila naglilinis sa kanyang kaluluwa. "Tapos na, Ma," bulong ni Althea sa hangin. "Nakuha ko na ang hustisya. Pero bakit parang may kulang pa rin?" Ang kanyang tagumpay ay matamis, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay malalim pa rin. Alam niyang ang pagpapabagsak sa mga Montenegro ay bahagi lamang ng kanyang paghihilom. Ang mas malaking hamon ay kung paano niya muling bubuksan ang kanyang puso para sa kanyang sarili. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. "Hindi lahat ng nakasulat sa folder na yon ay totoo, Althea. May isang lihim pa ang iyong ina na hindi alam ng iyong ama. Magkita tayo sa simbahan ng Quiapo bukas ng 3:00. Sino ang taong ito? At ano pang lihim ang maaring bumago sa lahat ng pinaniniwalaan ni Althea tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang nakaraan?" Ang bawat hakbang ni Althea sa loob ng simbahan ng Quiapo ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang panahong mas payak ang kanyang pangarap. Ang amoy ng insenso na humahalubilo sa amoy ng mga sariwang bulaklak at natutunaw na kandila ay nagbibigay ng isang pamilyar na kapanatagan. Sa paligid, ang mga bulong ng debosyon at ang marahang tunog ng mga yapak sa matigas na sahig ay tila isang uyayi na nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Dito, sa gitna ng maraming tao na may kanya-kanyang bitbit na pasakit, si Althea ay hindi ang makapangyarihang chairman ng Villanueva Corporation. Siya ay isang anak na naghahanap ng sagot, isang babaeng nais lamang malaman ang katotohanan sa likod ng mga lihim na iniwan ng kanyang ina. Naupo siya sa isang bakanteng upuan sa may gawing likuran. Hindi nagtagal, isang matandang babae na nakasuot ng kupas na itim na belo ang dahan-dahang tumabi sa kanya. Ang mga kamay nito ay kulubot na, ngunit may isang uri ng tatag na makikita sa bawat galaw nito. "Althea, napakabilis ng panahon. Ang huling beses kitang nakita, kasing taas mo pa lang ng mga bulaklak sa hardin ng iyong ina," bulong ng matanda. "Sino po kayo? Paano niyo nalaman ang tungkol sa lihim ni Mama?" tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba at pag-asa. Ang matanda ay si Manang Sabel, ang dating katiwala at lihim na kaibigan ng kanyang inang si Maria Villanueva. Huminga ng malalim ang matanda at may iniabot na isang maliit, luma at kupas na liham na nakatago sa loob ng kanyang devosyonal na aklat. "Hindi lamang basta katulong si Doña Consolacion sa buhay ng iyong ina noon, Althea. Simula ni Manang Sabel, ang kanyang boses ay naging kasing pait ng isang lumang alaala. Si Consolacion ay dating tauhan sa tahanan ng mga Villanueva. Ninakaw niya ang isang napakahalagang dokumento at ilang piraso ng alahas ni Maria na naging mitya ng unang puhunan ng mga Montenegro. Ang yaman na ipinagmamalaki nila ngayon ay itinayo sa isang pundasyon ng pagnanakaw at pagtatraidor." Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang bawat salita ay tila isang muling pagbukas ng isang sugat na akala niya ay naghilom na. Ang naisip niyang pagkakataon lamang na pagkakaugnay niya sa mga Montenegro ay naging isang mas malalim at mas madilim na ugnayan ng nakaraan. Ibig sabihin, sa loob ng 5 taon, nagsilbi ako
sa babaeng nagnakaw sa aking ina? Bulong ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at pait. Inalagaan ko ang taong naging dahilan ng labis na paghihinagpis ni Mama bago siya pumanaw. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw ng iyong ama na mapalapit ka sa kanila noon. Ngunit ang iyong puso ay naging bulag dahil sa pag-ibig mo kay Rafael. Tugon ni Manang Sabel habang hinahaplos ang kamay ni Althea. Ang liham na yan ay isinulat ni Maria para sa iyo. Gusto niyang malaman mo na kahit anong mangyari, ang katarungan ay laging mahahanap ang daan nito pauwi. Habang binabasa ni Althea ang sulat ng kanyang ina, sa gitna ng dapit hapon, ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Unti-unting binabasa ang mga linyang puno ng pagmamahal at babala. Ngayon ay mas malinaw na ang lahat. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sariling sakit, kundi tungkol sa pagbawi ng dangal ng kanyang ina na matagal nang ninakaw. Samantala, sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa gilid ng lungsod, nakaupo si Rafael sa isang lumang silya. Ang amoy ng amag at alikabok ay malayo sa amoy ng kanyang dating opisina. Wala ng kuryente at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na gasera na muntik nang maubusan ng mitsa. Si Doña Consolacion ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon, patuloy na umiiyak at isinusumpa ang lahat. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito, Rafael. Gawin mo ang lahat. Bumalik ka kay Althea. Magmakaawa ka. Sabihin mong nagbago ka na. Wala na, Mama. Tapos na tayo. Mahinang sagot ni Rafael. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay ginagamit niya para itaboy si Althea. Ngayon ay ginagamit niya para haplusin ang sariling mukha na puno ng pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanilang desperasyon, isang katok ang narinig sa kanilang pintuan. Hindi ito ang katok ng isang kaibigan. Ito ay isang marahas at sunod-sunod na katok na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Rafael. Nang buksan ni Rafael ang pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, may hawak na warrant of arrest. Rafael Montenegro? Doña Consolacion Montenegro? Inaasahan namin ang inyong kooperasyon para sa kasong estafa at pagnanakaw ng ari-arian na isinampa laban sa inyo. Ang huling narinig ni Rafael bago siya pilit na isinakay sa sasakyan ay ang malakas na tili ng kanyang ina. Isang tunog ng pagkawasak na tila isang huling hiling na hindi kailanman maririnig ng langit. Nang matapos ang gabi, pabalik na si Althea sa kanyang sasakyan mula sa simbahan nang mapansin niyang may isang itim na van na sumusunod sa kanya. Hindi ito ang sasakyan ng kanyang ama. Habang bumibilis ang takbo ng kanyang puso, isang hindi pamilyar na lalaki ang lumabas mula sa dilim ng eskinita at hinarangan ang kanyang daan. Chairman Althea, hindi pa tapos ang laro, sabi ng lalaki. Ang kanyang muka ay natatabunan ng kadiliman. Akala mo ba ikaw lang ang may hawak ng alas sa pamilyang Villanueva? Sino ang lalaking ito? At anong bagong panganib ang naghihintay kay Althea sa kabila ng kanyang nakuhang tagumpay laban sa mga Montenegro? Ang malamig na titig ni Althea ay hindi natinag sa harap ng lalaking humaharang sa kanyang daan. Ang bawat anino sa madilim na eskinita ng Quiapo ay tila nagiging saksi sa muling pagkabuhay ng mga panganib na akala niya ay nabaon na sa limot. Ang lalaki ay si Enrico Villanueva, ang pinsan ng kanyang ama, na matagal nang itinuring na itim na tupa ng pamilya dahil sa paglulustay ng pondo ng korporasyon. Chairman Althea, muling pagsasalita ni Enrico, ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. Masyado kang naging kampante sa iyong tagumpay laban sa mga Montenegro. Akala mo ba ay ganun na lang kadaling agawin ang pwesto na dapat ay sa akin? Isang anak na nawala ng 10 taon. Isang babaeng naging katulong sa loob ng 5 taon. Hindi ka nararapat sa trono ng mga Villanueva. Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahinahon sa kanyang gilid. Ang karapatan sa trono
ay hindi sinusukat sa tagal ng pananatili, Enrico. Sinusukat ito sa katapatan at kakayahang protektahan ang pamilya, isang bagay na kailanman ay hindi mo natutunan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman ng lahat ang tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng iyong ina. Bulong ni Enrico bago ito dahan-dahang umatras sa kadiliman. Hindi lang si Konsolasyon ang may kasalanan, Althea. Ang katarungang hinahanap mo ay may mas madilim pang ugat. Habang pabilis na tumitibok ang puso ni Althea, ang lalaki ay naglaho na parang bula sa hangin. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig na gabi. Ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala ng mga bagong katanungan na nagpapabigat sa kanyang isipan. Samantala, sa loob ng malamig at madilim na selda ng presinto, ang amoy ng kalawang at pawis ang tanging kasama ni Rafael. Ang matigas na semento na kanyang inuupuan ay malayo sa malambot na sofa ng kanyang mansyon. Sa kabilang dako ng rehas, naririnig niya ang walang tigil na pagtangis at pagmamakaawa ni Doña Consolacion sa mga pulis. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Doña Consolacion Montenegro. Palabasin niyo ako rito. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ang bawat sigaw ng kanyang ina ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa natitirang dignidad ni Rafael. Napatingin si Rafael sa kanyang mga palad. Ang marka ng singsing sa kanyang daliri ay tila isang permanenteng pilat ng kanyang pagkakamali. Naalala niya ang bawat gabing hinahainan siya ni Althea ng pagkain, ang bawat pag-aalaga nito sa kanya sa tuwing siya ay may sakit. Ngayon, sa loob ng seldang ito, na-realize niya na ang tunay na kulungan ay hindi ang rehas na nasa harap niya, kundi ang pagsisising hinding-hindi na niya matatakasan. Althea, patawad. Bulong niya sa hangin, ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon lamang ng katahimikan ng gabi. Walang sumagot, walang nakarinig. Ang tanging tugon ay ang marahang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa isang tumatagas na gripo sa sulok na tila nagbibilang ng bawat segundong nawala sa kanya. Pagbalik ni Althea sa kanilang mansyon, natagpuan niya si Don Emilio na nakaupo sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit si Althea at dahan-dahang inilabas ang lumang rosaryo ng kanyang ina na ibinigay sa kanya ni Manang Sabel. Nang makita ni Don Emilio ang rosaryo, ang kanyang mga mata ay nangilid ang luha. Iyan ang huling bagay na hawak ng iyong ina bago siya pumanaw, Althea. Ang bawat butil niyan ay basa ng kanyang mga dasal para sa iyong kaligtasan. Papa, sino ba talaga si Enrico at ano ang alam niya tungkol kay Mama? Tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Hindi nakasagot agad si Don Emilio. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon, anak. Pero alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nahahanap ang katotohanan. Habang nag-uusap ang mag-ama, sa isang tago at marangyang penthouse sa kabilang bahagi ng lungsod, isang baso ng mamahaling alak ang itinaas bilang pagpupugay. Si Kiara Valdez ay nakaupo sa tapat ni Enrico Villanueva. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng isang mapanganib na pakikipagsabwatan. Nagtagumpay ka ba sa pagtakot sa kanya? Tanong ni Kiara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Gusto kong makita si Althea na gumagapang sa putik, gaya ng ginawa niya sa pamilya Montenegro. Masyado siyang matatag, Kiara, pero ang bawat matatag na puno ay may ugat na maaring bulukin. Sagot ni Enrico habang tinitingnan ang isang lumang dokumento na may lagda ni Maria Villanueva. Kapag inilabas natin ang huling alas, hindi lang ang korporasyon ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang pagmamahal na natitira niya para sa kanyang ama. Ano ang huling alas na tinutukoy ni Enrico? At paano haharapin ni Althea ang isang bagong bagyo na hindi lang sisira sa kanyang karera,
kundi pati na rin sa pundasyon ng kanyang sariling pamilya. Anak ka nga ba talaga? O bunga ka lang ng isang pagkakamaling pilit nilang itinatago sa loob ng mahabang panahon? Ang mga salitang yun ni Enrico ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Althea habang nakatitig siya sa isang lumang sertipiko ng kasal sa loob ng kanyang silid. Ang bawat letra sa papel ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang uri ng hapdi na hindi kayang pagalingin ng kahit anong yaman. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng papel. Nararamdaman niya ang gaspang ng lumang dokumento sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang kabaligtaran ng makinis na buhay na tinatamasa niya ngayon bilang chairman. Noong siya ay nasa mansyon pa ng mga Montenegro, ang tanging inaalala niya ay kung sapat ba ang asin sa kanyang niluluto. Ngunit ngayon, sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang malaking piraso ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang nalalaglag at nagkakapira-piraso. Ang sakit ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang dibdib, nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng isang tuyong bukol ng pait. At ang kanyang mga kamay ay naging malamig na tila ba ang dugo sa kanyang mga ugat ay nagsimula ng magyelo. Pumasok si Yaya Rosa sa silid. Bit-bit ang isang tasa ng mainit na salabat. Ang usok mula sa tasa ay sumasayaw sa hangin. Nagdadala ng amoy ng luyang sariwa na tila nagbibigay ng kaunting init sa maginaw na paligid. Anak, uminom ka muna. Kanina ka pa nakatitig sa mga papel na yan. Malamig na sabi ni Yaya Rosa habang inilalapag ang tasa sa mesa. Tumingin si Althea sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Yaya, totoo ba? Totoo bang may itinatagong lihim si Papa tungkol sa kasal nila ni Mama? Sabi ni Enrico, hindi raw ako tunay na Villanueva. Sabi niya, ang pagkamatay ni Mama ay may kinalaman sa isang kasinungalingang binuo ni Papa. Hindi agad nakasagot si Yaya Rosa. Inayos niya ang suot na makapal na shawl ni Althea, isang kilos na puno ng pag-aaruga na tila nagbabalik sa kanya sa mga panahong bata pa siya at tinatago sa likod ng saya ng kanyang ina tuwing may bagyo. Ang katotohanan ay parang tubig, Althea. Kahit gaano mo ito itago sa ilalim ng lupa, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas at dumaloy. Bulong ng matanda. Ngunit tandaan mo, ang dugong nananalatay sa iyo ay hindi lamang galing sa pangalan. Galing ito sa pagmamahal. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea nang mahawakan niya ang tasa. Ang init ng salabat ay gumapang sa kanyang mga palad. Isang simpleng ginhawa na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng ginto at kapangyarihan, ang mga maliliit na sandaling ito ang tunay na nagpapanatili sa kanyang pagkatao. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Kinaumagahan, sa gitna ng isang mahalagang pulong ng Board of Directors, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Ang tunog ng marahas na pagtulak sa pinto ay yumanig sa katahimikan ng silid, sapat para mapatayo ang lahat ng mga opisyal. Pumasok si Enrico Villanueva, kasunod ang isang grupo ng mga abogado, at si Kiara Valdez na nakasuot ng isang mapang-uyam na ngiti. Paumanhin sa pag-abala, Chairman, simula ni Enrico, ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Ngunit meron kaming dalang utos mula sa korte, isang petisyon para sa pansamantalang pagpapatigil sa iyong kapangyarihan bilang chairman ng korporasyong ito. Anong karapatan mo, Enrico? Singhal ni Don Emilio na kasama rin sa pulong. Ang matanda ay tumayo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Ang karapatan ng katotohanan, Don Emilio. Sagot ng abogado ni Enrico habang inilalatag ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa matigas na mahogany ay tila isang hatol ng kamatayan. Mayroon kaming ebidensya na
Ang kasal ni na Emilio Villanueva at Maria Villanueva ay hindi kailanman naging legal sa ibang bansa bago sila bumalik dito. Ibig sabihin, sa ilalim ng batas, si Althea ay hindi kinikilalang lehitimong tagapagmana ng korporasyong ito. Napasinghap ang lahat ng mga naroon. Ang mga bulong ng gulat at pagdududa ay tila mga bubuyog na pumuno sa buong silid. Tumingin si Althea sa kanyang ama. Naghahanap ng pagtanggi, naghahanap ng kahit anong senyales na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit si Don Emilio ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig, tila hindi kayang salubungin ang titig ng sariling anak. Ang katahimikang yun ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Iyon ang katahimikan ng pag-amin. So Althea, lumapit si Kiara at bumulong sa kanyang tenga. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila lason sa hangin. Ngayong wala ka ng pangalan at wala ka ng kumpanya, saan ka pupunta? Babalik ka ba sa pagiging katulong ni Rafael sa loob ng kulungan? Huminga ng malalim si Althea. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga, awa at pagtatraidor. Ang kanyang mundo na binuo sa loob ng ilang linggo ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng malakas na alon. Tiningnan ni Althea ang dokumento at doon niya napansin ang isang pirma sa dulo ng papel na hindi dapat nandoon. Isang pirma na nagmula sa isang taong hindi niya inaasahang magtatraidor sa kanya sa pagkakataong ito. Sino ang lihim na kasabot ni Enrico sa loob mismo ng pamilya Villanueva? At paano haharapin ni Althea ang katotohanan ang taong pinagkatiwalaan niya ang siyang humila sa huling hibla ng kanyang pag-asa? Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security upang kaladkarin ka palabas, Althea. Wala ka ng karapatang tumapak sa linyang ito dahil sa simula pa lang isa ka ng pagkakamali. Ang bawat salita ni Enrico ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Althea. Sa loob ng boardroom, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang mga mata ng mga board of directors na dati ay puno ng paghanga ay ngayon ay puno na ng pag-aalinlangan at panghuhusga. Pakiramdam ni Althea ay unti-unti siyang naglalaho. Tila isang anino na pilit binubura ng matinding sikat ng araw. Tumingin siya kay Don Emilio. Ang kanyang ama ay nakahawak sa kanyang kaliwang dibdib. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang salitang lumalabas. Ang bawat paghinga ng matanda ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Ang tunay na sakit para kay Althea ay hindi ang pagkawala ng posisyon, kundi ang makita ang kanyang ama na tila nadudurog sa ilalim ng bigat ng sarili nitong lihim. Papa? Bulong ni Althea. Ang kanyang tinig ay parang isang pisi na malapit ng maputol. Bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Kiara Valdez. Ang bawat kislap ng mga alahas ni Kiara ay tila nanunukso sa sitwasyon ni Althea. Huwag mo na siyang lapitan, Althea. Sapat na ang pinsalang ginawa mo sa pamilyang ito. Hindi mo ba nakikita? Pinapatay mo ang taong nagligtas sa iyo mula sa putikan. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ng katawan ni Don Emilio sa sahig ang yumanig sa buong silid. Walang onomatopoya na sapat para ilarawan ang tunog na yon. Ito ay ang tunog ng isang pundasyong tuluyan ng gumuho. Nagkagulo ang lahat. Ang mga sigaw para sa tulong at ang mabilis na pagtakbo ng mga tao sa paligid ay naging isang malabong ingay sa pandinig ni Althea. Habang inilalabas si Don Emilio sa isang stretcher, nanatiling nakatayo si Althea sa gitna ng silid, tila isang estatwa ng kalungkutan. Ngunit sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa luha, napansin niya ang folder na iniwan ni Enrico sa mesa. Doon, sa ilalim ng lahat ng dokumento, nakita niya ang pirma ng taong naging saksi sa lahat. Ang abogado ng pamilya na si Attorney Mendoza, ang taong akala niya ay katuwang niya sa lahat. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pagtatraidor ay hindi nagmula sa labas,
kundi mula sa puso mismo ng kanilang korporasyon. Lumipas ang ilang araw. Nakaupo si Althea sa isang malamig na bench sa labas ng intensive care unit. Ang amoy ng antiseptic at ang tila walang katapusang pagtunog ng mga makina sa loob ng kwarto ay naging musika ng kanyang desperasyon. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at ang lahat ng kanyang mga account ay pansamantalang isinara ni Enrico habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang sulat ang iniabot sa kanya ng isang nurse. Ang sobre ay marumi at may amoy ng murang sigarilyo. At kalawang, galing ito sa kulungan. Galing kay Rafael. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Althea, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero narinig ko ang nangyayari sa labas na Noong kasal pa tayo, may isang itim na ledger na itinago si Mama sa loob ng aming safe. Akala ko noon ay tungkol lang ito sa kumpanya namin, pero nakita ko roon ang pangalan ni Enrico Villanueva. Noong panahong nawawala ka, si Enrico at ang aking ina ay may mga transaksyong hindi maipaliwanag. Althea, may kinalaman sila sa pagkawala mo 10 taon na ang nakalilipas. Mag-ingat ka. Nanuyo ang lalamunan ni Althea. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa kanyang pagnanais na lumaban. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay siya palang may hawak ng susi para sa kanyang kaligtasan. Tumayo si Althea. Ang kanyang mga paa, bagaman nangangatog, ay nakatagpo ng bagong lakas. Ang pag-ibig na nagpabulag sa kanya noon ay tapos na. Ngunit ang katotohanang nagpalakas sa kanya ay ngayon pa lang nagsisimulang magbunga. Nagpasya siyang bisitahin si Rafael sa kulungan. Pagdating niya roon, ang amoy ng luma at siksik na silid ay sumalubong sa kanya. Nang makita niya si Rafael sa likod ng rehas, halos hindi niya ito makilala. Payat, maputla, at may mga pasa sa mukha. Wala na ang hambog na lalaking itinapon siya sa ulan. Rafael? Tawag niya. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may bahid ng kuryosidad. Tumingala si Rafael at sa kanyang mga mata, nakita ni Althea ang isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 5 taon. Ang tunay na pagsisisi. Althea, salamat. At dumating ka. Handa akong tumestigo laban kay Enrico at sa sarili kong ina. Hindi ito para makuha ka ulit dahil alam kong hindi na ako karapat-dapat. Ginagawa ko ito para mahanap mo ang kapayapaang ipinagkait namin sa iyo. Nang hawakan ni Rafael ang malamig na rehas, isang tunog ng paparating na mga yapak ng sapatos na gawa sa bakal ang narinig sa dulo ng pasilyo. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit at hinila si Rafael palayo sa kabila ng kanyang pag-alma. Althea, mag-ingat ka! Ang ledger! Nasa lumang dampa ni Yaya Rosa ang susi! Sigaw ni Rafael bago siya tuluyang nawala sa dilim ng pasilyo. Bago makapagsalita si Althea, isang anino ang humarang sa kanyang dadaanan palabas ng presinto. Isang aninong may hawak na baril nakatutok sa kanyang direksyon. Hindi ito si Enrico, kundi isang tauhan na may tatak ng pamilya Valdez sa kanyang suot. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagtatangkang pumatay kay Althea ngayong gabi? At magagawa ba niyang marating ang dampa ni Yaya Rosa bago pa makuha ng mga kaaway ang huling ebidensya na magliligtas sa kanya? Huwag kang gagalaw, Althea. Ang bawat hakbang mo ay papalapit sa iyong sariling libingan. Ang boses na yon ay hindi galing kay Enrico, kundi sa isang tauhan ni Kiara na may hawak na baril. Ang dulo nito ay malamig na nakatutok sa likod ng ulo ni Althea. Sa labas ng presinto, ang dilim ay tila isang malaking kumot na nagnanais lumunod sa kanya. Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay parang isang tambol na nagpapabilis sa kanyang kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na maging biktima na lamang muli. Isang matalim na tunog ng pagpaharurot ng sasakyan sa malayo ang bahagyang nakakuha sa atensyon ng lalaki. Sa isang iglap, ginamit ni Althea ang kanyang bag para ihampas sa braso ng kalaban. Hindi siya sumigaw,
Ang kanyang galit ang nagsilbing lakas. Mabilis siyang tumakbo patungo sa mga madidilim na eskinita. Ang kanyang sapatos ay humahampas sa basang semento. Bawat hakbang ay isang panalangin para sa kaligtasan. Narating niya ang dampa ni Yaya Rosa na hinihingal. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at ang kanyang marangyang Amerikana ay punit-punit na. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang paghihirap. Nang makita siya ni Yaya Rosa, mabilis siyang pinatuloy ng matanda at agad na isinarado ang pinto gamit ang isang makapal na kahoy. "Anak, ano ang nangyari sa'yo?" tanong ni Yaya Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pinupunasan ang mukha ni Althea ng isang basang bimpo. "Yaya, ang susi," ang sabi ni Rafael. "May susi rito para sa isang ledger," bulong ni Althea. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig at takot. Tumango ang matanda at dahan-dahang lumuhod sa ilalim ng kanilang maliit na altar. Mula sa likod ng isang lumang imahe ng Birheng Maria, inilabas niya ang isang maliit na kalawanging susi na nakatali sa isang itim na pisi. "Ibinigay ito sa akin ni Maria bago siya mawala, Althea," sabi niya. "Ibigay ko lang ito sa iyo kapag ang lahat ay tila wala ng pag-asa." Dinala sila ng susi sa isang lumang baul sa sulok ng dampa. Sa ilalim ng mga lumang damit at basahan, nahanap ni Althea ang itim na ledger. Nang buklatin niya ito, ang bawat pahina ay tila isang pagsabog ng katotohanan. Hindi lamang ito listahan ng mga utang, ito ay isang diary ng pagtatraidor. Nakasulat doon ang bawat transaksyong ginawa ni Enrico Villanueva at Doña Consolacion Montenegro. Isang gabi, 10 taon na ang nakalilipas, si Enrico ang nag-utos na putulin ang brake ng sasakyan ni Maria Villanueva upang makuha ang kontrol sa kumpanya habang nagluluksa si Don Emilio. At si Consolacion, siya ang saksi na binayaran ni Enrico upang manahimik at iligaw ang imbestigasyon. Ang kasal ni Althea kay Rafael ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang paraan ni Consolacion upang mas lalong makontrol ang yaman ng mga Villanueva sa pamamagitan ni Althea. Diyos ko! Napaupo si Althea sa sahig. Ang pait ng katotohanan ay mas masahol pa sa anumang sampal na natanggap niya noon. Ang lahat ng kanyang pagdurusa sa loob ng 5 taon ay isang planadong dula ng 2 taong sakim sa kapangyarihan. Biglang narinig ang marahas na paghampas sa pintuan ng dampa. Ang yero ay gumagawa ng isang nakatatakot na tunog habang pilit itong winawasak mula sa labas. "Althea, alam kong nandyan ka. Ibigay mo sa akin ang ledger na yan at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng matandang yan." Ang boses ni Enrico ay puno ng galit at desperasyon. "Huwag niyo kaming saktan," sigaw ni Yaya Rosa habang niyayakap si Althea. Bumukas ang pinto at pumasok si Enrico. Kasunod si Kera na mukhang hindi na makapaghintay na makitang durog si Althea. Ang hawak na baril ni Enrico ay nakatutok na ngayon sa kanila. Ang liwanag mula sa isang maliit na bombilya sa kisame ay tila sumasayaw, nagbibigay ng mga nakatatakot na anino sa pader. Isang simpleng sunog lang ang kailangan dito at mawawala na ang lahat ng ebidensya, kasama na kayo, sabi ni Enrico habang inilalabas ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. "Akala mo ba ay mananalo ka, Althea? Sa mundong ito, ang mga martir ay mabilis na nililibing at kinakalimutan." Inilapit ni Enrico ang apoy sa mga tuyong gamit sa loob ng dampa. Ang bawat kislap ng apoy ay tila isang huling hiling na dahan-dahang naglalaho. Ngunit sa gitna ng panganib, tiningnan ni Althea si Kiara at Enrico nang may matinding katatagan. "Maaring masunog ang dampang ito, Enrico," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng diamante. Pero ang katotohanan ay nakarating na sa mga awtoridad. "Hindi mo ba naisip kung bakit matagal akong nakarating dito? Dahil bago ako pumunta rito, ang bawat pahina ng ledger na ito ay nascan ko na at naipadala sa email ng lahat ng major news outlets sa bansa.
Namutla si Enrico. Ang kanyang kamay na hawak ang lighter ay nagsimulang manginig. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang gumapang sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagbababadya ng katapusan ng kanilang kasamaan. Anong ginawa mo? Sigaw ni Kiara. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Bago pa man makakilos si Enrico, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pader sa gilid ng dampa ang narinig. At ang mga pulis ay pumasok na may dalang mga matatalas na ilaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Enrico ay nagpumiglas at itinutok ang baril kay Althea sa huling pagkakataon. Isang putok ang narinig sa loob ng maliit na silid. Ang bawat segundong sumunod ay tila tumigil ang oras. May isang katawan na bumagsak sa sahig at ang dugo ay unti-unting dumaloy sa ibabaw ng lumang banig. Sino ang tinamaan ng bala? At sa gitna ng huling laban na ito, magagawa pa ba ni Althea na makita ang kanyang ama bago ang lahat ay tuluyang maging huli na? Hindi ang kamatayan ang sumalubong kay Althea sa gabing iyon, kundi ang nakabibinging katahimikan matapos ang isang putok na yumanig sa buong dampa. Ang bawat butil ng alikabok sa hangin ay tila tumigil sa paggalaw, habang ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humahalubilo sa amoy ng ulan. Naramdaman ni Althea ang init ng mga bisig ni Yaya Rosa na nakayakap sa kanya ng mahigpit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Enrico na nakasalubsob sa sahig. Hawak ang kanyang balikat kung saan tumama ang bala mula sa mga pulis bago pa man niya mabitawan ang mitya ng kanyang baril. Ang baril ni Enrico ay tumalsik sa gilid. Isang pirasong bakal na ngayon ay wala ng silbi, gaya ng kanyang mga pangarap na agawin ang kapangyarihan. Tapos na, Enrico! Bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng kapayapaan. Pinanood niya habang pilit na itinataas ng mga pulis si Enrico at si Kiara. Ang mga posas na inilagay sa kanilang mga kamay ay lumikha ng isang malamig at matalas na tunog, isang huling hatol para sa kanilang kasakiman. Si Kiara ay patuloy na sumisigaw. Ang kanyang magandang muka ay naging kasing pangit ng kanyang kalooban dahil sa takot at galit, habang si Enrico ay nanatiling nakatitig sa ledger na hawak ni Althea, ang ebidensyang wumasak sa kanyang imperyo ng kasinungalingan. Lumipas ang mga buwan, ang ingay ng mga korte at ang mga headlines sa pahayagan ay unti-unti nang humuhupa. Si Enrico Villanueva at Doña Consolacion Montenegro ay napatunayang may sala sa mga kasong pagnanakaw, estafa, at ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni Maria Villanueva. Ang katarungang matagal nang itinago sa ilalim ng mga mamahaling gown at alahas ay sa wakas ay nahanap na ang daan nito sa liwanag. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, dahan-dahang iminulat ni Don Emilio ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Althea na nakangiti, hawak ang kanyang kamay. Ang bawat kulubot sa mukha ng matanda ay tila nabura ng isang uri ng kaginhawaan. "Patawarin mo ako, anak," mahinang sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng pagmamahal. "Dahil sa takot ko na mawala ka, mas lalo kitang nailagay sa panganib." "Wala na po yun, Papa," sagot ni Althea habang hinahalikan ang kamay ng ama. "Ang mahalaga ay narito na tayo. Wala na ang mga anino ng nakaraan." Sa gitna ng kanyang pagbabalik sa kapangyarihan bilang chairman, hindi nakalimutan ni Althea ang mga taong naging sandigan niya noong siya ay nasa putikan. Ipinatayo niya si Yaya Rosa ng isang maayos at magandang bahay, hindi isang mansyon, kundi isang tahanang puno ng init at pagmamahal. Itinatag din niya ang Maria's Hope Foundation, isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga taong nawalan ng dignidad dahil sa kahirapan. Isang hapon, habang naglalakad si Althea sa hardin ng mansyon ng mga Villanueva, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang abogado. Si Rafael Montenegro ay pinalaya na matapos magsilbing star witness
laban sa kanyang sariling ina at kay Enrico. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinuha na ng bangko at siya ay nagsisimula na muli sa isang maliit na kumpanya sa probinsya bilang isang ordinaryong empleyado. Dinalaw ni Althea si Rafael sa huling pagkakataon bago ito umalis ng Maynila. Nagkita sila sa isang parke, malayo sa mga kamera at sa ingay ng negosyo. Nang makita ni Rafael si Althea, hindi na siya lumapit ng husto. Nanatili siyang may distansya, isang tanda ng respeto na ngayon lang niya natutunan. Althea, simula ni Rafael, ang kanyang boses ay payapa. Hindi ko inaasahang darating ka. Gusto ko lang sabihin, salamat. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na lakas. At patawad sa lahat ng taon na hinayaan kong maging maliit ang mundo mo. Tumingin si Althea sa papalubog na araw. Ang kulay kahil na langit ay tila isang pintura ng pag-asa. Pinatawad na kita, Rafael. Hindi para sa iyo kundi para sa sarili ko. Dahil ang huling hakbang ng paghilom ay ang pagbitiw sa lahat ng galit. Masaya ka na ba? Tanong ni Rafael. Huminga ng malalim si Althea. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, Rafael, nararamdaman ko ang tibok ng sarili kong puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalayaan. Nang maglakad palayo si Althea, naramdaman niya ang hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Ngunit sa kanyang pagtungo sa kanyang sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang pirasong papel. Para sa iyo po, ma'am, sabi ng lalaki sa kabilang kalsada. Sabi ng bata bago tumakbo palayo. Nang buksan ni Althea ang papel, nakita niya ang isang pamilyar na simbolo, isang maliit na guhit ng isang bituin at isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nag-iisang pangungusap sa loob ng papel. Ang tunay na laro ay ngayon palang magsisimula, Althea. Magkita tayo sa muling pagsikat ng araw. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At sa kabila ng lahat ng katarungang nakuha niya, meron pa bang mas malalim na lihim na naghihintay sa kanya sa hinaharap? Ang bawat silahis ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga bundok sa Antipolo ay tila isang banayad na haplos sa pagod na kaluluwa ni Althea. Ang hamog ng madaling araw ay nananatili pa sa mga talulot ng mga bulaklak, nagbibigay ng isang preskong amoy ng lupa at halaman na malayo sa polusyon ng lungsod na naging saksi sa kanyang mga pait. Dito, sa lugar kung saan ang langit at lupa ay tila nagtatagpo, naghihintay si Althea sa taong nagpadala ng misteryosong sulat. Ang tunog ng marang pagtapak ng sapatos sa damuhan ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Nang lumingon si Althea, nakita niya ang isang lalaking may maamong mukha at mga matang tila may dalang libu-libong kwento ng katapatan. Siya si Julian, ang anak ni Manang Sabel, at ang kababata ni Althea na lihim na naglingkod bilang guardian angel niya sa loob ng kumpanya sa utos ni Maria Villanueva bago ito pumanaw. Ang tunay na laro, Althea, ay ang laro ng buhay na ikaw na mismo ang may hawak ng renda. Bungad ni Julian, ang kanyang tinig ay payapa at puno ng paghanga. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti o sa mga Villanueva. Ito ay tungkol sa iyo. Ngumiti si Althea, isang tunay at malalim na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, nakalimutan niya kung paano huminga nang hindi nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao. Ngunit ngayong umaga, habang ang hangin ay malayang humahalik sa kanyang pisngi, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Inabot ni Julian sa kanya ang huling liham ni Maria na itinago nito para sa araw na si Althea ay magiging malaya na sa lahat ng tanikala. Anak, ang pag-ibig ay hindi pagsuko ng iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagbuo sa iyong pagkatao, kasama ang taong marunong rumespeto sa iyong liwanag. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang basbas na nagpahilom sa huling sugat sa kanyang puso. Bumalik si Althea sa mansyon ng mga Villanueva,
Hindi bilang isang reynang may dalang espada, kundi bilang isang babaeng may dalang kapayapaan. Natagpuan niya si Don Emilio sa hardin, malakas na at muling nag-aalaga ng mga rosas. Ang bawat gupit ng gunting sa mga tuyong sanga ay tila pag-aalis din ng mga sakit ng kanilang nakaraan. Papa, gusto ko pong ituloy ang foundation sa probinsya, sabi ni Althea habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Gusto kong turuan ang mga kababaihan na hindi nila kailangang magtiis sa dilim para lang magkaroon ng tahanan. Suportado kita, Althea. Ang iyong pangalan ay hindi na lamang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa pag-asa, sagot ni Don Emilio ng may pagmamalaki. Sa kabilang dako, ang mga Montenegro ay naging isang babala na lamang sa lipunan. Si Doña Consolacion ay nanatili sa loob ng rehas. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng diamante ay ngayon ay gasgas na sa paglilinis ng sarili niyang selda. Si Rafael naman ay namumuhay ng tahimik sa malayo. Nagsusumikap na mahanap ang kanyang sarili sa gitna ng hirap. Dala ang leksyon na ang tunay na yaman ay hindi nananakaw o namamana, kundi pinaghihirapan ng may dangal. Isang gabi, habang nagaganap ang unang anibersaryo ng Maria's Hope Foundation, nakatayo si Althea sa harap ng maraming tao. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa kusina. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, walang maskara, walang itinatago. Sa kanyang harapan ay ang mga kababaihang binigyan niya ng bagong simula. Mga matang dati ay puno ng takot. Ngayon ay nagniningning na sa pangarap. Ang bawat isa sa atin ay may bagyong pinagdadaanan. Panimula ni Althea, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matatag at puno ng inspirasyon. Ngunit huwag ninyong kakalimutan na ang ulan ay hindi nilikha para lunurin tayo, kundi para patubuin ang mga binhi ng ating katatagan. Ako si Althea Villanueva, at ngayong gabi, ipinagdiriwang ko hindi ang aking tagumpay, kundi ang ating sabay-sabay na pagbangon. Ang masigabong palakpakan ay tila isang awit ng tagumpay na hindi matatapos. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Julia na nakatingin sa kanya ng may malalim na pagmamahal at si Don Emilio na maluha-luha sa tuwa. Ang bawat hininga ni Althea ay wala ng pait. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng kaba. Habang naglalakad siya palabas ng bulwagan, sa ilalim ng malinaw na kalangitan na puno ng bituin, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang maliwanag na bukas. Siya ay hindi na lamang isang biktima, hindi na lamang isang anak, at hindi na lamang isang chairman. Siya ay si Althea, isang babaeng sapat, buo, at malaya. Ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang obra maestra na ipininta ng tadhana para kay Althea. Habang ang kulay kahel at lilang langit ay dahan-dahang humahalik sa asul na dagat, ang mga alon ay lumilikha ng isang banayad na musika sa buhanginan. Isang tunog na tila nagbubulong ng kapayapaan sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa loob ng mahabang panahon, ang ingay ng lungsod at ang sigaw ng mga mapangaping salita ang bumulag sa kanya. Ngunit ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang payapang tibok ng sarili niyang puso. Nakatayo si Althea sa harap ng bagong tayong pasilidad ng Maria's Hope Sanctuary. Hindi lamang ito isang gusali. Ito ay isang tahanan para sa mga babaeng tulad niya noon, mga babaeng nabaon sa dilim ng maling pag-ibig at sakripisyo. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagtatakbuhan at ang mga inang muling natutong ngumiti, naramdaman ni Althea ang isang uri ng kaganapan na hindi kayang ibigay ng anumang korporasyon. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Everything looks beautiful, Althea, just like how your mother envisioned it. Lumingon siya at nakita si Don Emilio, kasama si Julian at si Yaya Rosa. Ang kanyang ama ay mukhang mas bata at mas masigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Si Julian naman ay nananatiling nasa tabi niya,
Isang tahimik na sandigan na hindi humihingi ng anuman kundi ang kanyang kaligayahan. Sa kabilang dako ng kanyang alaala, madalas pa ring sumagi sa isipan ni Althea ang mga Montenegro. Hindi na ito dala ng galit, kundi ng isang malalim na pag-unawa sa gulong ng buhay. Si Doña Consolacion ay nananatiling bilanggo sa loob ng kanyang sariling pait, habang si Rafael ay patuloy na bumubuo ng bagong buhay sa malayo. Isang linggo na ang nakalilipas, nakatanggap si Althea ng isang huling sulat mula kay Rafael. Isang sulat na hindi na humihingi ng pagkakataon, kundi isang simpleng pasasalamat sa pagpapatawad na ipinagkaloob niya